Yes, itong Kalay Seeds po to, ito yung mga isang pangunahing programa ng pamahalaan kung saan tinutugunan natin yung kahirapan sa mga mahirap ng lugar dito sa, particular dito sa Quezon, no. Since 2003, ini-implement na po siya rito, medyo by 3 cycles lang siya. Sa ngayon po, ngayong taon lang po, ini-implement, I think late last year nagsimula yung implementation dito sa Lopez, Quezon. Sa araw na po ito, gaganapin po maya-maya yung actually ongoing yung Municipal Interbarangay Forum kung saan nagkakaroon sila ng bobotohan sila ng prioritization ng different sub-projects ng mga barangay. Ito po base po sa pangunahing pangangailangan nila. Ang bumoboto dito, bigyan din ko lang, no, is yung mga community members, hindi local na official, community members ang bobotohan at ang paglalabanan na ay worth ng projects from an indicative allocation of 450,000 pesos per barangay times the total number of barangays. Yes, opo, meron po talaga. At lahat ang kanamihan ng miyembro po dito ay mga members ng barangay, mga community volunteers. Yung local government, medyo advisory level lang po sila dito. Sa programa kasi, no, ang layunin nito, gusto natin mapalakas ang mga mamamayan, mapabuting pamamahala, at the same time tugunan yung kahirapan. Dito sa Calabarzon, ito yung pinakamahirap. Ibig sabihin, meron silang mas maliit na kakayahan compared sa ibang bayan para tugunan yung pangangailangan. Hindi naman natin tinitingnan lang yung probinsya, but yung pati mga municipal level. Medyo maliliit ang tira nila, konti ang tao nila sa pag-implement, and medyo sabihin na natin na pupulitika. Sa Kalay CIDSS, gusto natin mabago lahat ito. And kuminsan, kung titignan naman natin, lahat naman ang bibigay natin sa mga infrastructure project. Through this infrastructure project, saan balak nais namin na magsimula ang pagpapaunlad ng mga mahirap na komunidad. Well, actually, yung pagpili nito, no, ulitin ko, no, it's the community members, base sa pangangailangan nila. Kung ano yung kailangan nila sa particular na lugar at komunidad. Ang mga to, nakikita nila, pag nagkaroon sila nito, medyo mababawasan ang kahirapan nila, ang gastos nila para sa kanilang pamumuhay at magiging magaan, mapapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya, lalong-lalo ng mga bata. Yes po, opo, at base po yan doon sa indicative allocation na nabanggit natin plus some operational expense po. 2004, 3 cycles lang siya. After 3 cycles, titigil, then nag-resume po sila bumalik sila up ng 2010 under na Makamasang Tugon. For this year, medyo nag-expand po tayo dito sa mga malaking bayan na may mga malaking bilang din na may hirap, gaya ng Lopez. Pero, for this one cycle lang sila. Ang layunin, kaya natin ginagawang ganyan, no, kasi national government tayo, we want to pilot lang yung ganitong approach. We want to show yung mga local government that development can be done through this process at nangyayari at pwede ito mangyari. Gusto natin, in the long term, ma-adapt nila. Makita nila yung kagandahan, sana ma-apply rin nila para ma-maximize lang yung napakalit nating resources. Ng project at yung kahalagaan ng pagkasali, yung partisipasyon ng mga ordinaryong tao.